Mga kaibigan, ngayong gabi, dadalhin ko kayo sa isang kwentong puno ng kilabot at misteryo. Isang grupo ng magkakaibigan ang naglakas loob na pasukin ang isang abandonadong ospital sa Maynila na kilala sa mga kwentong kababalaghan. Sa kanilang paglalakbay, unti-unting nagbago ang ugali ni Esme at tila may ibang nilalang na pumasok sa kanyang katawan. Ano nga ba ang tunay na anyo ng ang mang-aagaw at sino-sino ang makakalabas ng buhay? Tara, samahan niyo ako at alamin natin ang kanilang nakakatakot na karanasan. Magandang gabi po sa inyong lahat na mahilig sa mga kwentong katatakutan. Ako nga pala si Carlo. Nakatira kami ngayon sa Tondo, Manila. Napadpad kami dito nung malipat ng trabaho si Papa. Simple lang ang buhay namin dito. Ngunit hindi maikakaila ang mga kwentong kababalaghan na umiikot sa lugar namin. Kasama ko ang mga kaibigan kong sina Ramona, James, Glenda at Esme sa mga adventure naming ito. Isang gabi ng Sabado, nagtipon kami sa lumang bahay ni Ramona sa Tondo. Ang mga ilaw ng Maynila ay kumikislap sa labas ng bintana habang kami nagpaplano para sa aming susunod na pagtuklas. Abandonadong ospital sa Maynila ang susunod nating destinasyon, ani James habang inaayos ang kanyang kamera. Sikat ito sa mga kwentong nakakapangilabot. Sigurado ba kayo dito? Tanong ni Glenda na may bakas ng pag-aalinlangan. Maraming nagsasabi na may mga kaluluwa raw doon na hindi matahimik. Nag-impake kami ng aming mga gamit at naglakad patungo sa ospital. Sa bawat hakbang, pumapalibot sa amin ang halo ng pananabik at kaba. Pagdating sa ospital, agad kong inilabas ang aking laptop upang dokumentaryo ang aming mga karanasan. Ang ospital ay nakatayo tulad ng isang higanteng bantayog ng nakaraan. Ang mga pader ay balot ng lumot at ang mga bintanang basag ay tila nagpapahiwatig ng mga kwentong naiwan sa likod ng mga ito. Pumasok kami at sinimulan ng pag-record ng video. Sa paglalakad namin sa madilim na pasilyo, napansin ko ang pagbabago sa kilos ni Esme. Tahimik siya at tila may hinahanap na hindi makita ng aming mga mata. Esme, may problema ba? Tanong ko. Ngunit walang tugon. Tila ba may laman ang kanyang isip na hindi niya maipahayag? Sa aming paglalakad, natagpuan namin ang isang silid na itinago ng panahon. Nang buksan namin ang trapdoor, nagbago ang aura ni Esme. Ang init ng kanyang pagkatao ay napalitan ng lamig na hindi maipaliwanag. Tingnan niyo ito, sabi ni James, na nagpakita ng mga lumang larawan sa dingding. Mga larawan ng mga pasyente na tila may kakaibang mga istorya sa kanilang mga mata. Nung nakita namin yung trapdoor, may kakaibang hangin na dumaan. Sa ilalim ng trapdoor, lumitaw ang isang nakakatakot na nilalang. Ang mga agaw, sabi ni Ramona habang nanginginig. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Tumakbo ako at nagtago sa isang sulok ng ospital. Naririnig ko ang mga sigaw ng aking mga kaibigan habang isa-isa silang nawawala. Saan na kayo? Sigaw ko habang hinahanap ang mga kaibigan ko pero walang sumasagot. Ang mga echo ng sigaw ko lang ang naririnig ko. Ramona, James, Glenda. Sigaw ko ngunit walang sumasagot. Habang nagtatago, sinubukan kong magplano. Kailangan kong ilantad ang tunay na anyo ng ang mga agaw at mailigtas ang aking sarili, bulong ko. Ngunit sa bawat hakbang ko, nararamdaman kong papalapit ang nilalang. Ang malamig na hangin ay nagiging mas mabigat at ang bawat ingay ay nagdudulot ng takot sa aking puso. Bakit ba ako sumama dito? Tanong ko. Naaalala ko ang mga kwento ng lola ko tungkol sa mga multo at mga nilalang na kumakain ng kaluluwa. Sa aking pagtatago, nag-iwan ako ng mensahe sa aking laptop. Dapat isara ang mga pintuan ng ospital upang hindi makalabas ang mga agaw. Isinulat ko. Sinabi ko rin ang aking mga natuklasan at ang mga pangyayari na aming naranasan. Alam kong maaaring hindi na ako makalabas ng buhay.
Kung sino man ang makakakita nito, mag-ingat, dagdag ko. Ang nilalang na ito ay mapanganib. Bigla kong narinig ang mga yabag. Papalapit na ang nilalang. Kailangan kong magtago, bulong ko. Tumakbo ako papunta sa isang lumang kwarto. Nagtago ako sa ilalim ng isang sirang kama, umaasang hindi ako makikita. Habang nagtatago, naririnig ko ang malalim na paghinga ng nilalang. Hindi ako susuko, sabi ko. Kailangan kong mabuhay. Ngunit sa bawat sandali, ramdam kong papalapit ang nilalang. Ang takot ay nagiging mas matindi. Sa wakas naramdaman kong wala na akong magagawa kundi maghintay. Sana may makakita ng mensahe ko, bulong ko bago pumikit. Nung dumating ang mga awtoridad para imbestigahan ang pagkawala ng aming grupo, natagpuan nila ang aking camera at laptop. Puno ng takot at kaba yung buong ospital. Nakita nila yung mga footage na nakuha ko. Si Detective Jericho pa nga yung unang nag-review ng mga video. Habang pinapanood ni Detective Jericho yung footage, kitang-kita niya ako na tumatakbo. Habang sinusundan ako ng ang mga agaw, hindi ko makalimutan yung itsura ng nilalang na yon, na tila sumasalamin sa lahat ng kasamaan sa mundo. Habang patuloy na pinapanood ni Jericho yung video, unti-unti siyang nababaliw sa takot. Kitang-kita ko sa mukha niya yung pagkabaliw. Hindi niya kinaya ang nakita. Sa huli, nagpakamatay siya. Hindi ko alam kung paano niya nagawa yon. Pero siguro sobrang tindi ng takot na naramdaman niya. Muling isinara ang ospital pagkatapos ng insidente. Pero kahit nasarado na, ang takot at misteryo ng ang mga agaw ay nananatiling buhay sa bawat sulok nito. Ang mga kwento ng kababalaghan ay patuloy na kumakalat. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yung mga nangyari na tila isang bangungot na hindi matapos-tapos. Mga kaibigan, ang kwento natin ngayon ay nagpapaalala na hindi lahat ng misteryo ay dapat tuklasin. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan. Tandaan, minsan ang mga lihim ay mas ligtas kapag nananatiling lihim. Paalam.